Hello po! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating maikling devotion, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong umaga. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa patuloy na biyaya at kalakasan na aming natatamo araw-araw. Sa umaga pong ito, nais po naming makatagpo ka bago namin gawin ang aming mga dapat gawin ngayong araw. Samahan mo kami, Panginoon, at ang banal na Espiritu mo sa pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita ngayong umaga, Lord. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Habakuk 2:1-4. At samahan niyo po akong basahin ito sa magandang balita, Biblia. Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. So, sa binasa po nating verse, makikita po natin dyan na si Propeta Habakuk ay may dinadala na bigat sa kanyang damdamin. Nakikita po niya yung mga masasamang tao ay tila mas umuunlad, samantalang ang mga tapat po sa Diyos ay nagdurusa. Dahil po nais niyang makakuha ng sagot sa kanyang mga hinanaing sa Diyos, siya po ay umakyat sa bantayan. Isang simbolo po ng panalanginan at paghihintay upang hintayin kung ano po yung sasabihin sa kanya ng Diyos. So habang nakatayo po siya roon, pinakita ng Diyos ang isang mahalagang katotohanan sa kanya na ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nabasa po natin yan sa verse 4. Hindi po kailangan maunawaan ng taong lahat ng nangyayari bago magtiwala sa ating Diyos. Ang pananampalataya po ay dapat may paniniwala sa Diyos at sa kabutihan niya. Kahit po madalas, tahimik siya pag nananalangin po tayo, minsan hindi po natin siya maramdaman or tumatahimik lang po siya or hindi niya po tayo sinasagot. So, dapat po kapag ganun po yung nangyayari, dapat po maniwala pa rin po tayo sa Kanya at palagi po nating pang-ahawakan yung mga pangako niya sa atin. Ako po kapag ako nananalangin, talagang kahit na sobrang tagal, pagpapatuloy ko po yun. Kung ano yung nasimulan kong ipanalangin, until sa makuha ko po lagi yung sagot niya or ma-receive ko palagi yung sagot na hinihingi ko sa Kanya. So, talagang pag nanalangin po tayo, kailangan nating panghawakan yung mga pangako niya sa atin at kailangan po maniwala tayo na mangyayari yung nais niyang mangyari. So, sinabi rin po ng Diyos kay Habakuk na isulat ang pangitain niya sapagkat ito ay matutupad sa takdang panahon. Maaring mukhang mabagal ito or matagal itong mangyari, ngunit sinisigurado po palagi ng Diyos na tiyak itong darating at mangyayari. Lagi po tayong ma-assurance sa Lord. Minsan sa ating pong paghihintay, akala natin nakakalimot na ang Diyos or iniisip po natin na hindi niya tayo pinapakinggan.
Ngunit ang totoo po, ginagamit niya ang panahon upang tayo ay ihanda. At hindi lamang po para sa sagot na inaasam natin, kundi para rin po mas mapalalim din ang relasyon natin sa Kanya. At sinabi din po kay Propeta Habakuk, ang mga mapagmataas ayon sa Diyos ay hindi matuwid, sapagkat umaasa sila sa sarili nilang mga kakayahan. Sila'y nagmamadali, nag-aalala at hindi marunong maghintay. Ngunit ang mga matuwid ay natututong tumahimik, magtiwala, at maghintay ng may kapayapaan. Sapagkat po alam nila ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita at alam din po natin na mangyari ang mga bagay na nang naayon sa Kanyang kalooban at sa tamang oras at panahon. So kapag tayo po ay nasa gitna ng paghihintay, sa panalangin man yan, sa pangako ng Diyos sa atin o sa mga pagbabago sa ating buhay, dapat nating tandaan na ang pananampalataya po ay hindi lamang pagtitiwala kapag madali ang lahat. Kapag naayon sa atin na in favor po sa atin. Pero ang tunay na pananampalataya po ay pagtitiwala kahit mahirap, kahit mabagal or matagal dumating yung hinintay natin, kahit walang kasagutan. Sa mga panahong iyan po, sinusubok din po tayo ng Panginoon, ng ating Diyos, kung papaano natin papalalimin ang ating pag-asa sa ating puso, pag-asa sa ating sa mga mangyari sa ating kapaligiran or kung ano man yung pinagdadasal po natin. At kung papaano lalago ang ating mga ugali, ang ating mga karakter. At kung gaano natin kayang maghintay at kung paano natin mas mapapalalim yung relasyon natin sa Kanya. Tulad po ni Habakuk, nire-remind po tayo ng ating Diyos na patuloy tayong dumulog sa Kanya. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala at manampalataya sa Kanya. Huwag tayong matakot kung tila matagal dumating yung mga sagot sa ating mga tanong o sa ating mga panalangin. Tandaan po natin na ang ating Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. At ang Kanyang oras ay laging tama at perpekto. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong katapatan na kailanman ay hindi nagmamaliw, Lord. Sa mga panahong tila tahimik ka o mabagal ang iyong mga tugon, turuan mo kami, Panginoon, na maghintay ng may pananampalataya at hindi sa takot at pagsuko mauuwi ang lahat. Lord, palakasin mo po ang aming mga loob na patuloy na magtiwala sa iyong oras at sa iyong mga pangako. Tulungan mo po kaming manatiling tapat at mapayapa ang aming kalooban, sapagkat alam po namin ang iyong mga plano ay laging mabuti at tama. Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa araw-araw naming buhay at nawa patuloy mo po kaming ingatan sa kabila po ng mga napakaraming bagay na hindi magandang nangyari sa aming mga paligid. Lord, protektahan mo kami palagi at patuloy mong iparanas, Panginoon, sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-aaruga at iyong pag-aalaga sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, I pray na patuloy mong i-bless ang mga anak mo na patuloy na naniniwala sa iyo at patuloy na naniniwala sa iyong mga salita at pangako. Lord, bless us, Panginoon, at samahan mo kami sa buong maghapon na darating sa aming buhay. Ito lang po ang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.